kung ano ang buhay mo bilang isang tao sa harapan ng ating Panginoon. Alam mo ba, bilang isang tao, na kung ano ang dahilan na kung bakit ikaw ay napapawalay sa ating Panginoon, kundi sa iyong mga kasalanan. Ang kasalanan ng tao ang nagpapahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Ano ba ang bunga ng kasalanan? Lahat ng mga kasalanan na ating ginagawa na hindi karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos hanggang ngayon, ganun pa din ang ating ginagawa. Hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon. Kailan ka lalapit sa ating Panginoon? Kung ikaw ay may sakit na, kung ikaw ay may karamdaman na, kung ikaw ay na-stroke na, doon mo pa lang ba maiisip na may panawagan sa iyo ang ating Panginoon? Hanggang ngayon, nabubuhay ka, magsisi ka sa ating Panginoong Diyos, gumawa ka ng paraan na kung saan ilalapit mo ang iyong Panginoon. Huwag mo hayaan ang iyong nag-iisang kaluluwa ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Ingatan, pinahiram na buhay sa iyo ng ating Panginoon. Habang may lakas, lumapit ka na sa ating Panginoon. Ibigay mo, ipakilala mo ang iyong sarili sa ating upang ang ating Panginoong Diyos ay hindi ka kalilimutan. Abutan ka man ng kamatayan, maniwala ka, hindi kalilimutan ng ating Panginoon ang pag-alala mo sa Kanya habang nabubuhay ka pa. Alam ko ang tao, maraming ginagawa sa buhay, maraming problema, maraming trabaho, pero sinasabi ko sa iyo, panandalian lang na kaligayahan yan. Amen? Pag naabutan ka ng kasalanan, pag naabutan ka ng kamatayan, apoy ng impyerno ang iyong mapupuntahan. Kaya sinasabi ko sa iyo, amen, na ngayon pa lang, lumapit ka sa ating Panginoon. Walang saysay ang iyong yaman. Walang saysay kung ano ang meron ka sa buhay. Walang saysay ang mataas na pinag-aralan kung ikaw naman at ating Panginoon. Sabi mo, meron kang pananampalataya. Asa ng pananampalataya? Pananampalataya mo lang kung ikaw ay nakakaranas ng kabigatian. Lalapit ka sa ating Panginoon na kung ikaw ay may karamdaman na sa kakatiklop luhod na lalapit sa ating Panginoon. Sa tingin mo, nung malakas ka pa, hindi mo pinakinggan ang mga pinadala ng ating Panginoon sa buhay mo, mga salita hindi pinasok sa puso mo. Amen? Ngayon, lalapit ka sa ating Panginoon na kung saan nakakaranas ka ng karamdaman, nakakaranas ka ng problema, lumuluhod ka sa ating Panginoon, humihingi ka ng tawad, nagbabalik loob ka sa ating Panginoon, pero paano mo magagawa ang pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon kung meron kang karamdaman? Hanggang malakas ka pa, ituwid mo na ang iyong mga pagkakamali, ilapit mo ang iyong sarili sa ating Panginoong Diyos upang hindi ka kalimutan ng ating Panginoon sa oras na kailangan mo ang ating Panginoon. Huwag kang mananahan, huwag kang mag-iisip na hindi kaya ng ating Panginoon ang lahat ng iyong problema. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ang buhay na meron tayo ay hiram lang natin sa Diyos na kailangan natin alagaan at kailangan natin tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Amen? Ang pagtanaw ng utang ng loob sa ating Panginoong Diyos, amen, ay mahalin natin ang ating Panginoon. I-priority natin ang ating Panginoon. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, walang saysay ang lahat ng meron ka. Ang sabi dito sa Isaiah 59 verse 2, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan. Ang tao po ay masama. Dahil ang sanlibutan, inaagaw ng sanlibutan ang tao sa Diyos upang mapawalay ang mga tao sa ating Panginoon. Pinapaghiwalay ng inyong mga kasamahan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong Diyos
na mga kasalanan na meron tayo siya nagpapakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Dahil sa kasalanan na meron ka, amen, na kung saan pinipilit mong mapawalay sa ating Panginoon dahil kinukubli mo kasalanan na meron ka. Amen. At ngayong umaga, itakwil na natin ang kasamaan na meron tayo, mga kasalanan, amen, na kung saan ikaw ay mapapawalay sa ating Panginoon, amen. Kung ikaw ay isang tao na may pamilya, amen, isipin mo lang ang iyong pamilya, huwag ka nang tumingin sa iba. Tandaan natin kung ano'y pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos, yun lamang ang binigyan pahintulot ng ating Panginoon. Kung ikaw ay may trabaho, may alain ka ng ating Panginoong Diyos, gawin mong sentro ang ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ikaw ay may hanap buhay. Amen. Naniniwala ko, lahat ng tao ay kailangan ng hanap buhay. Bago ka mag-umpisa sa iyong pagtatrabaho, humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Awat habag sa ating Panginoon. Tutulungan. Ilapit mo ang iyong sarili. Ilapit mo ang iyong nag-iisang kaluluwa sa ating Panginoong Diyos upang ang lahat kasalanan ay mawala. Ibigyan ka ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos upang lahat ng kasalanan mo ay pupurahin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Magsikap ka lang, hingin mo lang ang pabor ng ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil sa ating mga paraan, dahil sa ating mga sariling iniisip, mga kakayahan na kung saan napapawalay ka na sa ating Panginoon, lagi mo nang inuuna ang iyong trabaho dahil ang katwiran mo, kailangan mong kumayod, kailangan mong kumain ng 3 oras, ng 3 beses sa isang araw. Kailangan ng iyong pamilya, kailangan mo mapag-aral ang iyong mga anak. Bakit? Hindi ba kaya ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay na yan? Hindi mo ba kaya magtrabaho na kasama mo ang ating Panginoong Diyos? Maging sentro siya ng buhay mo? Amen? Kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Ipakita mo ang iyong kakayanan habang nabubuhay ka ng ating Panginoong Diyos. Ang karapat-dapat natin i-priority sa ating buhay. Kaya nga ang lahat ng kasalanan, amen, na kung saan isa itong dahilan kung bakit tayo ay napapawalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya kaibigan, ang paraan natin ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sabi pa sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Amen. Tayo ay iwasan natin na magkasala. Amen. Dahil ito ang udyat na tayo ay mapapawalay na sa piling ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kung ikaw ay magulang at nararamdaman mo na matigas ang ulo ng iyong anak, ikaw na magulang ay iiyak, amen, sa harapan ng iyong anak. Bakit anak? Bakit hindi mo na ako sinusunod? Bakit hindi mo na ako kinakalingap? Bakit hindi mo na ako iniisip? Bakit hindi mo na ako pinapriority? Katulad din ng ating Diyos, amen, ang ating Panginoon ay mapanibuguin na kung saan nagtatanong siya, bakit ang aking mga anak hindi na ako inuuna, hindi na ako iniisip, hindi na ako kinakalingap? Bakit laging mundo na lang, laging trabaho na lang ang iniisip ng mga anak ko? Paano naman ako? Ang sabi ng ating Panginoon, isipin natin ang ating Panginoong Diyos sa araw-araw nating buhay. Dahil sa isang iglap, ang buhay na meron ka, ang buhay na pinagmamalaki mo sa mundong ito, ang buhay na karangyaan na meron ka, ang buhay na mayaman ka, isang iglap, kukunin ang ating Panginoong Diyos. Kamusta ka naman ngayon? Kamusta ang iyong nag-iisang kaluluwa? Kamusta kapag naabutan ka ng kamatayan? Amen. Iiyak ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Lalapit ka sa ating Panginoon. Sabihin mo sa ating Panginoon, hallelujah, Lord, patawarin
nagawang kasalanan. Kaso huli na, inabutan ka ng kamatayan. Ang kamatayan na kung saan, nandung kasalanan, wala ka na sa aklat ng buhay. Aklat sa apoy ng impyerno, kawawa ang nag-iisa mong kaluluwa. Kaya mga kapatid, ito ang panahon. Kung meron kang napapakinggan ng mga mensahero, mga salita ng ating Panginoong Diyos, ituon mo na ang iyong sarili. Amen, na maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Kung ikaw ay mayroong pandinig, tingnan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Gamitin mo ang iyong buhay. Gamitin mo na kung saan ikalapit sa ating Panginoon at bibigyan ka ng kapahinga, Panginoon. Bibigyan ka ng kalakas. Bibigyan ka ng ordinary faith na kung saan gamit mo sa ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, naniniwala ako, lahat ng mga salita na aming binanggit ay tatago sa inyong puso't isipan. Uuwi ka ng bahay, manalangin ka sa ating Panginoong Diyos. Anumang problema na meron ka, kung ikaw ay nag-iigahos, ilapit mo yan sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi pa sa Roma 3:23, sa lahat kasala nga. Amen. Lahat ng tao ay nagsasala na kailangan nating lumapit sa ating Panginoon at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Huwag mo sabihin mayaman ka kahit may kasalanan ka. Nasabihin mo mapagbigay naman ako. Amen. Kahit makasalanan ako, pinagpapala ka ng ating Panginoon. Oo, pinagpapala ka ng sanlibutan. Pero ang Panginoong Diyos ba, pinagpapala ka sa iyong spiritual? Amen? Kaawaan mo kapatid. Kaabagan mo kapatid. Ang iyong nag-iisang kaluluwa. Dahil pag namatay ka, hindi ka maliligtas ng iyong mga kayamanan. Pag nagkasakit ka, hindi ka maliligtas ng iyong mga kayamanan. Kaya kapatid, lumapit ka na sa ating Panginoon. Amen. Humiwalay ka na sa mga kasalanan na kung saan ikaw ay inaakit ng dyablo. Amen. Lahat ng kasalanan na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Iwasan po natin. Lumapit tayo, maging patas tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Tayo manampalataya sa ating Panginoon. Amen. Ang Panginoong Diyos, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kung bakit gumagamit siya, amen, ng mga alagad niya na kung saan nangangaral sa mga kalsada upang maabot ang tinig ng ating Panginoong Diyos ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya ngayong umaga, kung napapakinggan mo ang salitang ito, kaming lahat ay nagmamakaawa na pakinggan mo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Walang saysay ang iyong kalakasan. Walang saysay ang iyong tapang kung wala ka naman, amen, sa ating Panginoon. Patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Huwag mo sabihin na ikaw ay may pananampalataya. Ka pumapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Anong silbi yan? Amen. Hindi ka gumagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi ka nagbibigay ng sakripisyo sa ating Panginoon. Anong gagawin ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo? Amen. Kaya kapatid, hindi pa huli ang lahat. Huwag mo na gagawin ang araw ng bukas. Gawin mo na ngayon. Magsakripisyo ka na, manampalataya ka na sa ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Ipakita mo na mahal mo ang ating Panginoon. Ipakita mo na karapat-dapat siya sa buhay mo. Ipakita mo na pinapahalagan mo ang pinahiram sa iyo ng ating Panginoon. Ang buhay na meron ka. Hiram sa Diyos ng ating buhay. Kaya mga kapatid, lagi mong hiisipin
ng lahat na meron ka ay mawawalang saysayan. Ang resulta ay walang hanggang kapahamakan at kaparusahan kung tayo pa rin ay nasa kasalanan. Amen? Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Aantayin mo pa ba na ikay abutan ng kamatayan bago ka humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon? Tandaan mo, pag ikaw ay naabutan ng kamatayan, walang saysay ang paghingi mo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Dahil buburahin ka na ng ating Panginoong Diyos sa mundong ito, at buburahin ka na at buburahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kamusta na ang iyong nag-iisang kaluluwa? Amen? Ang sabi pa dito, kung hindi ka aalis sa kasalanan at aabutan ka ng kamatayan, sabi sa chapter 21 verse 8, natapwat ang mga di nananampalataya at lahat ng mga sinungaling ay magtatamo ang kanilang bahag sa lawa na nagliliyab ng apoy at asupre. Amen. Kaawaan natin ang ating nag-iisang kaluluwa. Amen. Huwag natin tingnan ang ating katawang panglupa. Lupa lang yan. Dito lang yan. Maiiwan yan. Magiging alabok yan. Pero ang ating espiritu, kaawaan natin yan. Bigyan natin ng hustisya ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Manampalataya ka, talikdan natin ang ating mga kasalanan. Ito ang panahon na kung saan ang ating Panginoong Diyos ay lumalapit, kumakatok sa iyong puso. Pakinggan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag natin pagtawanan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil nakikita ka ng ating Panginoong Diyos kung ano ka, kung sino ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Napakakawawa mong tao. Pag ikaw hindi ka lumapit sa ating Panginoon, lahat ng tao, lahat ng napapakinggan nila, mga salita ng ating Panginoong Diyos, tinutuwid nila ang kanilang mga kasalanan. Tinutuwid nila ang tamang landasin patungo sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, naniniwala ako, malaking bagay at malaking pagpapahalaga na ito upang tayo ay lumakad sa ating Panginoong Diyos. Talikuran natin ang ating mga nagawang kasalanan. Kung aksidente na kami ay nakapangaral dito dahil ang ating Panginoong Diyos, amen, ay nadirito sa lugar nito ay siyang tunay na sinasama ang lahat ng tao rito. Kaya ngayong umaga, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ito ang panahon na kung saan na kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Marami nang nangyayaring trahedya, marami ng mga sigalot sa bawat pamilya, bansa, naglalaban-laban, ngayong kababa, aatras at hindi lalapit sa ating Panginoon. Patunayan mo sa harapan ng ating Panginoon na ang ating Panginoong Diyos ang dapat nating uunahin sa lahat ng bagay. Ang ating Panginoon ang dapat i-priority sa ating buhay, hindi ang anumang ang dapat nating i-priority, kundi ang ating Panginoon lamang. Dahil lahat ng bagay na hinihiling mo sa ating Panginoon, lahat ng kagalingan na hinihingi mo sa ating Panginoong Diyos, ay yan ay ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Walang iba na magbibigay sa iyo niyan, ang ating Panginoon lamang. Ang ating Panginoong Diyos ang gagamit ng tao na kung saan ikaw ay pagagalingin, ikaw ay bibigyan ng karangyaan. Ang ating Panginoong Diyos lamang gawa niyan. Maraming salamat sa bawat isa. Ako'y mag-iiwan ng isang panalangin at sa lahat ng mga nakikinig, maaari pong sumabay sa akin. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoong Diyos sa umagang ito, sa karapatan at pribilehiyo na iyong pinagkaloob sa amin na makapangaral at may bahagi ang salita mo sa at naniniwala ay magiging
asan ng bawat ang mga salita mo at lahat ng may kasalanan at tulad namin na binago mo at lahat ng mga nakikinig ay magbabago at tatalikdanan nila ang kanilang mga kasalanan. Lord, kami sa iyo, humihingi ng kapatawaran, humihingi ng tawad sa isip man, salita o sa gawa, patawarin. Lord God, itala mo, Panginoong Diyos, ang aming sa inyong aklat ng buhay, ang lahat ng naririto, dalagin ko, anuman ang kanilang dinadalang, inaasam nila, negosyo, Panginoon, pag-aaral, Panginoon, lahat ng mga may sakit, pinagaling mo na, Panginoon, Lord God, dahil sa iyong banal na dugo na dumating kami, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Lord God, sa umagang ito, bawat bahay, tao, tahanan, negosyo, pagpalain mo. Maraming salamat. Ibinabalik namin, Panginoon, na may pinakamataas na papurit at pagdakila sa tanging pangalan mo. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. To God be all the glory.